Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayo po ngayon ay sa patuloy na ating pagpapalago, no, ng ating debosyon sa mahal na Birhen. No? Lalong-lalo sa ating debosyon sa mahal na Birhen ng Dilao. No? So, pagkakataon, kaya po bilang paghahanda na rin sa kapistahan, ano, ng buong Nazareno, no? Darating na Martes, kaya dito tayo itinilaga na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito ng ating misa ngayong unang Sabado ng buwan ng Enero 2024. At nais na aniyahan ng Poong Kapal sa pagninilay yung alin, yung tinatawag nating patutuo. So, ibig sabihin ay pagpapahayag ng pagsuporta, ano? Pagsuporta. Sabi nga ho natin ay ito ay may dalawang hinihilingan. Pagsuporta sa isang tao, sa isang pamantayan, sa isang pagkilos, o simple pagsuporta sa katotohanan. Kaya ang tawag ay patutuo. At sa unang pagbasa ay pinamanig sa atin yung ulit, yung patutuo ng tao at ang patutuo ng Diyos. Bahagi ho, ano na kung saan ay tayong lahat ay inaanyayahan na bigyan natin ng higit na pagninilay. Sabi nga natin kung minsan ay pag sinabi natin patutuo, may totoo. Pero anong klaseng totoo? Kung minsan ay sabi nga natin, ay the devil is in the detail. Bahagi ho kung minsan. Pag sinabi natin na para kung minsan ina-amplify natin, pinalalaki natin. Naalala ko tuloy, no? May nagpahayag na may isang political figure, hindi naman dito sa Laguna, no? Si Ibang Bayan, nang sabi ng kanyang bisita daw, kasi nag-birthday, no? At ang nabisita daw ay 16,000, no? Sabi ko, saan kaya dinaos yun, no? Dinaos kaya yun sa Philippine Arena, no? Kasi 16,000 eh. Kalimitan no, ng ating mga, hindi ko alam sa ibang probinsya, no? Pero sa atin no dito, kalimitan no, ng mga stadium natin dito ay ang pinaka-maximum ay kalimitan ay 6,000. No? Yung pinakamalaking kaya natin. Diyan sa Santa Rosa, ang kaya naman ay 6,000. Ito ay 16,000. No? Sabihin, napakalaki ng binyo nito. No? Binyo pa lang yun. No? Hindi pa kasama ang pagkain. No? Magpakain ka ng alaang sa 50 katao eh. No? Hindi ko sinasabing hindi posible. No? Kailan kuminsan, we exaggerate para masabi natin na ang dami niyang bisita. No? Maraming bisita. No? Pero hindi ganun kadami. No? Baga kataon. No? Maaari din naman ganun kadami, kaya lang ay ibig sabihin, ay sabi nga natin something to be proven. No? Magpakain ka nga lalaang ng 1,000, no? Ay naalala ko tuloy nung kami inordinahan, no? Ay kami ay 2 pari, 3 diakono, no? Siguro ay yung hindi pa napuno yung buong cathedral, no? Siguro mga may 1,000, no? Makita ko natin yung ibang pagkain kapag hindi maayos ang handling ay panis. Bahagi ho. No? Pero ibig sabihin, minsan,
patotoo at ang sabihin na ang gusto lang niya sabihin ay yung patotoo na maraming bisita. No? Yan ang kuminsan, kapag magdidali na tayo, kuminsan doon natin nakikita na hindi naman ganong kadami. Kaya kuminsan, yung kwento natin ay hindi nagiging patotoo. No? Kuminsan na rin, nagdudulot ng pagdududa. No? Hindi na nagbibigay ng katotohanan. Kasi bakit? Ay may mga isiningit tayo na hindi naman talaga totoo. Kaya pag sinabi natin na totoo, kinakailangan i-fix talaga natin itong lahat na ito na masasabihin natin ay totoo. At yan ang kuminsan ang tinatawag natin yung challenge kapag sinabi natin patotoo ng tao. Ano naman yung patotoo ng Diyos? Sabi nga sa unang pagbasa, iba yung patotoo ng tao, iba yung patotoo ng Diyos. So, at isang halimbawa na nakita natin dito ay alin? Yung pagbibinyag kay Jesus ni Juan Bautista. Asan yung patotoo doon? Na habang binibinyagan ni Juan Bautista, si Juan ay alin? May nagpahayag ng isang malaking tinig na alin. Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. At ang pagbaba ng Espiritu Santo sa pamagitan ng isang kalapati. Kaya kung minsan, pag sinabi natin na patotoo ng Diyos, umahanap tayo ng mga pagkilos na kuntusin ay hindi basta-basta kaya ng tao. Kaya ang kalimitan sinasabi ko yung kung minsan marami nagtatanong, halimbawa yung miracle dun sa Tipa, no? Sa Carmel. Bakit hindi inaprobahan ng simbahan? No? Bakit? Sapagkat kung minsan anong sabi, pwedeng gawin ng tao. No? Kaya kapag pwedeng gawin ng tao, yung sabihin, kung pwedeng ma-duplicate ng tao, pwedeng maulit ng tao, ay bahagi ho yun. May yung sabihin ay hindi yun under noong tinatawag natin patotoo ng Diyos. Kaya napakaingat ng simbahan na masabi na ito ay talagang patotoo ng Diyos. Bahagi ho na kung saan ay binibigyan ng patotoo. Kasi kapag tinunamos ng simbahan, ibig sabihin, yung ibahagi ng pagtugon na makita natin na itong pagkilos na ito ay higit sa pagkilos ng tao. Pero yun yung bahagi na kung saan ay makita ho natin. Na tayo rin, na yun ang amihan na alin. Maging patotoo, hindi lamang ng tao, ngunit patotoo ng Diyos. At yun ang bibigyan natin ng higit na pagtugon. Nawa, tayo rin, sabi nga natin, ay mga buhay na patotoo ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kaya, dapat maging maliwanag na alin, yung tunay na pagpapahalaga natin sa pagtugon natin sa Diyos. At yun ay alin, anong kalimitan makita natin? Yung mga bagay ng maka-Diyos, ay yung tinatawag natin na continuity. Anong ibig sabihin ito? Ang ganda-ganda ng pagkilos natin. Kasi bakit? Nandun si Father. Kapag pinalitan na yung pare, wala na. So, bahagi ko yun. Na makita ko na. Hindi lang maaaring gawa ng pare. Kahit nagawa ninyo. Kapag kayo ay
bilang mga leader ng simbahan, maganda yung pagkilos kasi nandiyan kayo. Pero kapag nawala kayo, hindi patutuan ng Diyos yun. Patutuan ng tao yun. Bakit? You only become effective because there are people that are effective. Bahagyo. Pero kapag kahit na wala kayo roon, kumikilos yan, sa Diyos galing yan. Hindi galing sa tao yan, hindi galing sa individual yan, hindi galing kung kanino man yan. Hindi yan galing gawa lamang ng tradisyon, ngunit alin, maliwanag na alin, galing sa Diyos yan. Because it persists through the time and through different persons. Hindi lamang nakabatay sa isang tao. Kaya kapag ang pagkilos ay nakabatay sa isang tao, hindi galing sa Diyos yan. It should be seen kahit na tayo ay mawala sa bahagi ng pagtugon na ginagawa natin. Masasabi na, talagang galing sa Diyos yan. Pero kapag sinabi natin, kapag wala ako, wala yan. Hindi galing sa Diyos yan. Galing sa iyo yan. Galing lang yan sa tao. Hindi yan galing sa Diyos. Kaya medyo mabigat kapag sinabi natin patotoo ng Diyos. Sapagkat kung yan ay galing sa Diyos, it could manifest Himself to different times, to different persons, and even to different circumstances. Bahagi yun eh. Bakit? Nandun ang Diyos. Hindi gawa ng naandoon ka. Kaya yan nangyayari. Kahit wala ka, pero dahil naandun ang Diyos. Kaya yun naman yung makita ko natin. Kaya nga, sabi ko nga, itong ginagawa natin, sinimulan natin na alin, sana makita natin na ito ay magpatuloy para masabi natin na ito talaga ay galing sa Diyos. Bagaman sinimulan natin during my time, through your continuous support. So ito yung dalangin natin sa harapan ng pumikapal. Na makikita natin yung tunay na pagkilos ng Diyos. Ito yung patotoo ng Diyos sa gitna natin. At dapat makita rin natin na rin na ito yung makita natin na patuloy natin ihamon sa pagtugon sa biyaya na ipinagkakaloob ng buong mikapal. At ito ang nais ng buong mikapal, makita kahit sa atin yung alin, yung pagkilos ng Diyos, yung patotoo ng Diyos, ang Diyos na sumasa atin. Sa tulong ng mahal na Birhen Maria, at makita natin, sa higit ni pinakita ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang larawan, mula pa ng kanyang pagkabata, ng Santo Niño, at hanggang saan? Sa buong Nazareno. Kaya bahagi yun na kung saan makita natin. Kaya mag-ingat din tayo. Kapag sinabi yung kumisa, kapag nag-evento kami, nung panahon namin, ang ganda-ganda niya. Ibig sabihin, ngayon, kapag ngayon hindi na maganda, ibig sabihin niya, it could be, sabi nga natin, statement of fact. Pero, makita natin na rin, kaninong patotoo yan? Patotoo na ikaw ay magaling? O patotoo na alin? Wala ang Diyos sa pagkilos. Sapagkat yun ay magaling lang nung panahon nyo. Ngayon hindi nyo na panahon, hindi na magaling. Bahagi ho yun. Kinakailangan natin maging bahagi ng ating pagninilay. Hindi ko sinasabing mali yun. Pero sinasabi ko nandun ba ang presensya ng Diyos? Na yun ang kinakailangan natin makita. Kasi bakit? Yun ang patotoo ng Diyos. At yun ang dapat na makita natin. Yung patotoo ng Diyos, hindi yung patotoo ng tao.